Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at nating Panginoong Jesucristo ang manatili sa atin. Isang magandang araw, magandang gabi, anong oras man po kami nakakarating sa iba't ibang panig ng daigdig kung saan tayo po ngayon ay napapanood sa iba't ibang mga platforms na ating ginagamit. Welcome po sa ating pagpapatuloy ng ang dating daan Worldwide Bible Study. Kasama po natin ang ating mga kapatid sa Church of God International. Tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin sa mga oras na ito. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw mga kapatid. Saan man kayo naroon ngayon, anumang oras sa inyong lugar. Sumatin po nawa ang kapayapaan ng Panginoon. Atin pong ginagawa ang bagay na ito para lang inyong maunawaan ang aming layunin. Ginagawa natin ang bagay na ito na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kasi ang ating pag-asa, hindi po ang magagawa ng tao. Ang ating pag-asa yung magagawa ng Diyos para sa atin. Yan po ang intention ba tayo mayroong tinatawag na Worldwide Bible Study. Balik po tayo dun sa ating tema na pinag-aaralan. Tungkol ito doon sa magkakakontrang paniniwala ng mga iglesia. Marami po yan, mga interesanting mga paksa, mga kababayan na atin pong maliliwanagan sa Biblia. Kasi nagkaroon na tayo ng kaalaman na ang salita ng Diyos hindi kontradiksyon. Ang natitira na lang nating dapat na matuklasan saan ang galing ang kontradiksyon. Wala namang kontradiksyon sa Biblia. Lahat ng sinasabi nilang kontradiksyon, nalulutas natin pagka ating hinimay na isa-isa. Ang kontradiksyon, tiyak na alam ko, yung kontradiksyon sa isip at kayabangan at sariling kaisipan ng mga pastor, yan ang nangyayaring contradiction ngayon. Bakit? Sabi ng saksi ni Jehova, ang pangalan daw ng Diyos, Jehova. Hindi totoong ang pangalan ng Diyos, Jehova. Pag-aaralan po natin yan. Meron na naman galing sa Amerika, ang kailangan ni ay ang pagsamba, Sabado. Pag sumamba ka ng linggo, magiging antikristo ka. Yan naman ang sabi ng grupo ng mga nila Ellen G. White at saka si Miller ng Sabadista. Nag-umpisa rin yan sa Amerika. Sumubaybay lang kayo mga kapatid. Papakita ko sa inyo ang punto ng kontradiksyon. Wala sa Biblia, nasa kukote ng mga pastor na may kanya-kanyang interes sa pagtuturo ng Biblia. At ang karamihan sa nagtuturo dyan, kaya nakaka-create ng kontradiksyon, yung nahirati silang kolekta ng pera sa miyembro. Kaya nagkamali-mali sila sa G's ng unang Timoteo. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya. Nakita nyo mga kapatid, ang pag-ibig sa salapi, the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba, naligaw, nasinsay, namali sa pananampalataya. Basahin natin ito sa 6 na wika na ginagamit natin sa Pilipinas. Kay ang hugma sa salapi, mao ang gamot sa tanang kadautan, nga ang uban tungod sa pagkaibog ni ini, nangasalaag sila gikan sa pagtuo, o nangatugob sa ilang kaugalingon. Gikan sa pagtuo, nangasalaag sila, gikan sa pagtuo, naligaw sa pananampalataya. Basahin natin sa Kapampangan. Uling ing lugod king salapi, metong ayamot naning sablang adle dewakan. Akaniti ding mapilan amiras, metayid lang kawani king kasal pantayanan.
Yan, metayid lang kawani king kasalpantayanan sa Ilocano, tati ayat ti pirak, isu iti may saramut ti isu amin akita ti dakis. Isu nga idi inaguman dagiti dadduma na yawanda iti pamati. Ang liwanag. Basahin natin sa Bicol. Hulitan pagkamuot sa pirak, iyo ang gamot nin manlain-lain na karatan, na sa pag-aabot ka iyan, ang nagkapira, nagkaralagalag sa pagtubod. Sa Hiligaynon. Kay ang gugma sa kwarta, amo ang gamot sang tanan nga kalainan. Paagi sa sining mainit nga handom, ang iban nagtalang gikan sa pagtuo. Nagtalang gikan sa pagtuo dahil sa pera. Yan ang dahilan kung bakit maraming pastor ngayon nagtuturo ng magkakakontrang mga aral. Iisa lang naman ang Bibliang ginagamit, magkakaiba ng nagkakakontra-kontra. Yan ngayon ang ating tutuklasin, mga kapatid, gaya ng ating pinasimulan ng nakaraan tungkol sa kalagayan ng Panginoong Hesukristo. Di nyo ba napansin yung ating pinag-aralan na si Kristo ay Diyos? Pinipilipit nila yung sitas para patunuging tama sila, pero mali talaga eh. Nasa Biblia talaga na si Kristo ay hindi taong kagaya nating ordinaryong tao. Siya po ay anak ng Diyos, gaya ng inyong nakitang pinag-aralan natin, pero itutuloy po natin ngayon. Basahin muna natin, kapatid na Daniel, ang 11:27 ng Mateo para maipakita natin sa ating mga kababayan kung saan nanggagaling yung pagkakamali sa pagkilala sa Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Ayan, maliwanag yan salita na yan. Wala pong makakatutol dyan. Walang sino mang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. Kung naniniwala ka kay Kristo, kanino ka kukuha ng impormasyon? Di kumuha ka sa Ama ng impormasyon. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. Ganon din naman, walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. Kaya kung gusto mo makilala yung Ama, sa anak ka sasangguni. At sino pa? At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Yung kanyang pagkakilala sa Ama at yung pagkakilala ng Ama sa kanya ay ipapahayag yun ng anak sa ibig niyang pagpahayagan. Pag hindi ka pinagpahayagan, talagang malalagas lahat ng ngipin mo, hindi mo maiintindihan kung sino yung Ama at saka sino yung anak. Hindi mo matututunan ang talagang kalagayan ng Ama at saka ang talagang kalagayan ng anak. Simple lang naman ano yung anak? Tao! Teka muna, kapatid. Paano naging tao? Ang nanganak Diyos. Lagyan mo sa science, lagyan mo sa naturalesa. Abay, wala namang kambing nanganak ng kabayo o kabayong nanganak ng kambing. Pag ang nanganak, kambing, kambing din ang anak. Pag nanganak ang kabayo, kabayo rin ang anak. Nanganak ang espiritu. Ang Diyos ay espiritu. Nanganak siya. Ano ipapanganak niya? Tao. Hindi ka pala marunong ng logic Ang ipinanganak ng espiritu, espiritu nga, sabi ng Panginoong Hesus. Basahin natin ang 3:6 ng 1. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Pagka ang nanganak ay espiritu, ang ipinanganak espiritu rin. Yan ang regla na natural, regla espiritual, regla, kung ano pa mang regla ang pwede nating pagbatayan, ng mga rule.
Yung kasi pong salitang regla dito, kaya ako ginagamit, regla ay rule. Sa Pilipinas, masama ang tunog nung pagka-regla eh. Para bang babae ang naiisip nila. Pero yung salita pong regla, rule yan sa Spanish. Miski sa Portuguese, ang kahulugan niyang regla ay rule o katalagahan. No? Sabi ng Biblia, ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu, espiritu nga. Sabi ng Diyos, sa araw na ito, ipinanganak kita. O hindi, nanganak pala ang Diyos. Pinanganak. Tao. Ay, mali. Mali agad eh. Kasi kung ang nanganak ay espiritu, ang iaanak niya espiritu rin. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayan, napakaraming nakakaalam na ang nagsasalita yung ama, ang kausap niya yung kanyang anak. Sabi niya sa kanyang anak, sa araw na ito, ipinanganak kita. Yung ama palang Diyos ng anak, yung Diyos Ama ng anak, tiyak na tiyak po yun. Pinanganak kita sa araw na ito eh. Kailan ba nangyari yun na ipinanganak ng Diyos yung kanyang anak? Kailan nangyari yun? Basahin natin ang 5:2 ng Mikas. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Doon pa pala sa eternity nangyari yun. Nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng hula ni Propeta Mikas. Ikaw, Bethlehem Ephrata, maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda. Mula sa iyo, sa Bethlehem, lalabas sa akin. Kanino lalabas? Lalabas sa Diyos. Lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya mula ng una, mula ng walang hanggan. Aba, nung palang lumabas sa Diyos ang Panginoong Hesus, na tinatawag nating Panginoong Hesus, anak ng Diyos, mula pa nung walang hanggan. Ang katunayan, kinumpirma yan ng Panginoong Hesus nang nasa lupa na siya, nang ipanganak na siya uli sa pagkakatawan tao, yung kanyang katawan ipinanganak naman ni Maria. Doon sa katawan na yon, doon siya sumanib. Yung ipinanganak ng Diyos na Espiritu, na tinatawag ng Diyos na sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito pinanganak kita. Kailan yon? Nung eternity. Nung walang hanggan pa, pinanganak na siya ng Ama. At nung ipanganak ngayon siya sa Bethlehem ng Judea, ipinaliwanag kay Mikas na ang pinanggalingan niya buhat ng walang hanggan. Anong katunayan? Tingnan natin ang deklarasyon ng anak. No? Pakinggan nyo, siya kasi ang nakakakilala sa Ama, ang Ama nakakakilala sa kanya. Ano deklarasyon ng anak? 17:5 uli ng Juan, kapatid na Daniel. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Maging open-minded lang kayo. Hindi nyo ba tinatanggap ito? Luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo. Past tense na eh. Tinamo, hindi naman tatamuhin eh. Tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. He is the recipient of the glory of the Father even before the world was. He received glory from the Father. Glory in what sense? He was called by the Father as, "Thou art my Son."
Yung tawagin siya ng Diyos na ikaw ay aking anak, yun ang highest glory na hindi ibinigay kahit kanino. Hindi binigay pati sa anghel, sa arkanghel, hindi. Ang iisang recipient nun, that thou art my son. This day have I begotten thee. Ang iisang recipient nun ay ang Panginoong Kristo. 1:4 ng Ebreo patuloy. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. Ayan, siya lang ang recipient niyan eh. Yung glory na yun na sinabi ng Diyos, anak kita, pinanganak kita. Kanino nga ika sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak, I have begotten thee, sabi nung ama. May pinagsabihan bang anghel noon? Kahit arkanghel, di pinagsabihan noon eh. Thou art my son, this day have I begotten thee. And again I will be to him a father, and he shall be to me a son. It's very clear. The Son of God in the person of our Lord Jesus Christ is begotten of the Father. That's why the inevitable truth is because a spirit, the Father as a spirit, the Father as God, have begotten a Son, it is not very hard to understand that what He begot is a God, a Son, a Spirit, coming from His own essence as the Father. From the being of the Father came out the being of the Son. 1:18 of the book of John. Let us read. No one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. No one has seen God at any time. The only begotten God, monogenes theos in the Greek manuscripts. They snub this verse. They do not even try to read this verse. And they do not want their members to read the Bible just to cover up for this verse. Maybe the members may encounter this verse of the Bible, which is in the Greek manuscripts, calling the Lord Jesus Christ as monogenes theos, the only begotten God who is in the bosom of the Father. Originally, He is a part of the being of the Father. He existed with the Father from eternity. He is in the bosom of the Father. But came that time or that day when God decreed, saying to the Son, Thou art my Son, this day have I begotten thee. I will be to you a father, and to me you will be a son. That's why John was right when he said, no one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, the origin is in the bosom of the Father, but He was begotten. He came out from the Father, from the being of the Father. The only begotten God, monogenes theos, no monogenes huios, no. Monogenes theos, the only begotten God. And this verse of the Bible is contained in other manuscripts out of the Bible. Recently, there is what they discovered, the Bodmer papyri. And in that papyri, this is just a little review of what we have studied. This Bodmer papyri was discovered in Egypt in 1952. It can be found in the Bibliotheca Bodmeriana in Colony, Switzerland. Nandun sa manuskrito na yan, sa Bodmer papyri, which dates back to
200 AD. Napakatandang manuskrito nito, malapit sa panahon ng mga apostol. 200 AD. Namatay si Juan Apokaliptiko, namatay siya mga 100 AD, mahigit. No? Ito 200 AD, wala pang 100 taon nito, layo nito kay Juan. Nandun sa Bodmer Papyri na yon. Ang nakalagay the only begotten God, monogenes theos, a part of the Christian literature of John. Nakikita dun sa Bodmer Papyri na yung salitang nasa Biblia na monogenes theos. He was begotten by the Father. The only begotten of the Father, called in the Bible and in the Bodmer Papyri, the only begotten God. The only begotten God, ang tanging bugtong na Diyos. Bugtong na Diyos kasi ipinanganak siya nung Diyos na Ama. Yan ang nakasulat. May ebidensya pa physical na si Kristo, Diyos talaga. Ang nanganak ay Espiritu. Ang nanganak ay Diyos. Di ang ipinanganak ay Diyos at Espiritu. Batay kami laman at buto. Kasi nagkatawan tao. Pinaliliwanag naman ng Biblia yan Nagkatawan tao siya. Yung katawan tao na yon ang ipinanganak ni Maria. Doon siya tumahan sa katawan tao. Wala namang mahirap unawain doon. Pero gaya ng sabi ng Panginoong Hesus, mga kapatid, aalamin natin yung katotohanan mula sa Ama. Kasi sabi niya, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. Walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak, di ang nakakakilala pala sa anak, ang Ama. No? Bakit? Siya ang nanganak Siyempre, tanungin mo yung babae na nanganganak. Kung sino yung nakakakilalang lalo sa isang anak na ipinanganak, ang makakakilala yung nanganak sa kanya. Ganyan ang kalagayan ng Panginoon Kristo. Kilala siya ng Ama mula pa sa walang hanggan. Basahin natin ang 17:24 ng Juan, kapatid na Daniel. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Ayon. Bago pala natatag ang sanlibutan, yung anak, meron na siyang lugar na kinaroroonan. Kaya nung aalis na siya sa lupa, pinanalangin niya sa Ama. Ama, yung mga binigay mo sa akin, gaya ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, mga apostol, mga unang Kristiyano, yung mga binigay mo sa akin, ibig ko kung saan ako naroon, sila naman dumuong kasama ko. Ang ganda ng logic Mahal niya kasi yung kanyang mga alagad. Gusto niya kung saan siya nandun, doon sila pumunta rin. Makasama niya doon. O di ba maliwanag na lugar ang tinutukoy diyan? Lugar yan Kung saan ako naroon, sila naman ay dumuong kasama ko. Gusto ko yon, sabi niya sa Ama. Para makita nila ang kaluwalhatian ko, my glory, na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatagan sa libutan. Meron palang lugar, mga kapatid, meron palang lugar. Hindi pa itinatatagan sa libutan, nandun na si Kristo na anak. Mag-isip kayo mabuti, mga kapatid. Meron palang lugar na kung saan gustong isama ng Panginoong Hesus yung kanyang mga sumunod na alagad sa kanya. Pagdating ng paghuhukom, Ama, gusto ko kung saan ako naroon, itong mga binigay mo sa akin, pumaroon sila, dumuon sila kasama ko. Para makita nila yung kaluwalhatian ko, yung aking glory, yung aking kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Ito ngayon ang ating
diskubrihin, mga kapatid. Meron palang lugar na nag-i-exist kung asan yung anak, no? Na doon na siya nandoon bago pa tinatagan sa libutan. Doon niya gustong makasama yung mga taong sumunod sa kanya. Alin lugar yon? Basahin natin ang Lucas. Ang sabi nung isang magnanakaw, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sagot ng Panginoong Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Aba, doon niya pala gustong makasama yung mga taong ibinigay sa kanya ng Ama sa paraiso. Kasi yun ang pinangako niya eh. Nung sabihin nung magnanakaw, alalahanin mo ako, Jesus, pagdating mo sa iyong kaharian. Sagot ng Panginoong Jesus, kakasamahin kita sa paraiso. Huwag kang mag-alala, magkikita tayo sa paraiso. Doon niya rin makikita, kakasamahin ang mga unang Kristiyano, sila Pedro, yung mga sumunod sa kanya. At kung tayo, susunod din tayo, may chance tayong makasama doon sa paraiso. Yun ang pangako niya, kakasamahin kita sa paraiso. Yun ang lugar na nag-e-exist bago pa itatagan sa libutan. Tamang-tama yan eh. Alam niyo kung bakit tama? Siyempre, bago lumalang ang Diyos ng ibang bagay, lalalang muna siya ng lugar kung saan niya ilalagay ang kanyang anak na kaisa-isang bugtong na Diyos. Iyan ay ugali na ng Diyos yan eh. Nakita niyo nang lalangin niya si Adan? Pagkalalang niya kay Adan, nandun sa Henesis, gumawa siya ng isang halamanan, isang garden. Ang tawag, halamanan ng Eden. Yung Eden po, isang bansa yon noong araw. Doon sa Eden, isang bansa, nandoon yung halamanan inilagay ng Diyos. At dilagay niya doon si Adan. 2:8 ng Henesis, kapatid na Daniel. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Ngayon, nilagay niya si Adan doon sa halamanan na inilagay niya sa Eden. Ganun ang ugali ng Diyos. Yung kanyang nilalang na tao, naglagay siya ng isang lugar na paglalagyan niya a very beautiful place to live. Nung palang mga anak ang Diyos, ipapanganak niya yung kanyang panganay na anak, ang Panginoon Kristo, ang bugtong na Diyos. Bago pala nangyari yon, gumawa na siya ng isang lugar, lumalang na siya ng isang lugar na kung tawagin ng Biblia, paraiso. Para meron kayong ideya, asan po ba itong paraiso, mga kapatid? 12:2 at 4 ng 2 Korinto. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko. O maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakaalam. Na inagaw hanggang sa 3 langit, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Napakaliwanag, ano? Yung palang paraiso nandun sa 3 langit. Si Pablo sa Espiritu, inagaw siya hanggang sa 3 langit. Saan siya nakarating? Inagaw siya hanggang sa paraiso. Inagaw sa paraiso at nakarinig siya ng salitang hindi masayod, hindi nararapat salitain ng tao. Ang liwanag, oh. Yung palang paraiso nandun sa 3rd heaven. Kaya yung mga nangangaral ngayon, meron daw 7 langit, mali yan. Ang paraiso nga na pinakamagandang lugar nasa 3 langit. Ba't naman gagawa pa ang Diyos ng 4, 5, 6, 7? Nakita niyo ang mga contradiction ngayon, mga kapatid. Kagaya ng Hinduism. Naniniwala ang Hinduism, meron daw 7 langit. Wala yan sa Biblia. Hindi turo ng Diyos yan.
Sa Judaism, may 7 langit daw ang Judaism. According to the Talmud, the universe is made of 7 heavens. Number 1, Bilon, Rakia, Shehakim. Number 4, Zebul. Number 5, Maon. Number 6, Masyon o Makon. Number 7, Arabot. Wala naman sa Biblia yan eh. Ang Hinduism naman, meron daw 7 langit din. Oh. Hinduism, according to some Puranas, the Brahmanda, is divided into 14 worlds. 7 are upper worlds, upper world, mga langit, pag ganun. Yun ay ang sinasabi nila, Buloka, Bubarloka, Isbarloka, Maharloka, Janarloka, Tapulloka, and Satyaloka. Ayan. Saan mo pinagkukuha yan? Wala namang batayan yan eh. Ang batayan ng Biblia na totoong aklat na galing sa Diyos. Nakita na natin ang authenticity ng Biblia. Nailatag ko na sa inyo kung bakit katiwa-tiwala ang Biblia. Ang Biblia nagsasabi may 3 langit at nandun yung paraiso. Yung paraiso ang kaharian ni Kristo. Na sabi niya sa magnanakaw sa kasama niya sa krus, sabi nung magnanakaw, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Eh, ang sagot ng Panginoong Jesus, kakasamahin kita sa paraiso. So, ang kaharian ni Kristo nandun sa paraiso. Taman-tama yan sa sinabi niya kay Pilato. Sabi niya, ang kaharian ko hindi dito. Dahil kung ang kaharian ko dito, ang mga alagad ko kukuha ng armas, lalabanan ka, sabi niya. Yan ang sabi niya eh. Hindi dito ang kaharian ko, sabi niya. So ang kaharian niya, hindi talaga rito sa mundo. Ang talagang kanyang kaharian, nandun sa 3 langit, nasa paraiso. Doon sa paraiso na yon, nakaharian ng Panginoon Kristo, doon siya umiral, doon siya tumira. Mula pa nang hindi pa ginagawa ang mundo, kaya nung nandito siya sa mundo, papanik siya sa langit. Pagkatapos ng kanyang misyon, sabi niya sa Ama, nanalangin siya, Ama, ibig ko na yung mga binigay mo sa akin, kung saan ako naroroon, tinutukoy niya lugar, sila naman dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. So yung lugar pala na yon, nauna pa sa sanlibutan. Inibig na siya ng Ama, dun siya inilagay. Kumbaga sa isang batang mahal ng magulang, meron siyang inihahandang kwarto, kuna para sa kanyang mahal na anak. Doon siya kakandilihin. Ganon ang Panginoong Jesus. Inilagay siya sa isang lugar na kung tawagin ay paraiso bago palalangin ang sanlibutan. At yan ay nauna sa eksistensya kaysa sa mundo, kaysa sa universo. Basahin natin ang Hebreo, mga kapatid. Tignan nyo ha, makikita nyo yung katotohanan ng nasa Biblia, magkakaduktong eh. Doon sa Hebreo, ang sabi ng Apostol Pablo, ganito ang nasabi niya sa 12, Kapitulo 12 at versikulo 26 ng Hebreo, mga kapatid na Daniel. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapwat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita, minsan pa, ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Alam niyo ba mga kapatid, ang dahilan kung bakit sa lupa may earthquake, iyon ay palatanda ang aalisin ng Diyos. Itong lupang ito, mapaparam ito. Langit at lupa, mapaparam, sabi niya. Ang dahilan niyan, yung pinakahulugan na ni Pablo, na pagka nakikita mong yumayanig, ang kahulugan pala nun, itong salita minsan pa, pinapauhuluganan
ang pag-aalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Meron palang nayayanig eh. Kuminsan, ang lupa nayayanig. Pag may earthquake, niyayanig ng Diyos. Ang kahulugan pala nun, itong lupang ito hindi permanente. Sabi naman ng saksi ni Jehovah, ang lupa raw na ito mamamalagi magpakailanman. E tingnan ninyo, kung nananampalataya yung mga saksi ni Jehovah na yan sa Biblia, bakit mo sasabihin ang lupa mananatili magpakailanman? At inilagay pa nila, may paradise daw dito on earth. And maliwanag na ang paradise nasa ikatlong langit, wala sa earth. Ito nyo, pamagat ng libro nyo, mga saksi ni Jehovah, pamagat pa lang malina. You cannot prove to me a single verse in the Bible that there will be a paradise on earth. On this earth, that you said that will remain forever, that is a gross error on the part of the teachings of the Jehovah's Witnesses. You can never prove biblically that this earth will remain forever. It is a fact in science that even bigger planets, stars, galaxies will not exist forever. That is a biblical fact, and that can be proven also by scientific facts. That there is nothing permanent in the universe. A star may turn into a red giant, a massive star, greater in mass than the Earth, millions of times greater than the Earth, can turn to be a red giant, afterwards can turn to be a neutron star, and then explode, and will be creating or allowing the existence of black hole, according to our latest science discoveries. And there are so many black holes in the universe, proving that there are extinction in the universe. There are heavenly bodies that once exist, but they are now extinct. They are not there anymore. Wala na sila. Yun ang sinasabi sa Biblia, which is the authority of every science. Let us read in Hebrews chapter 1, verses 10 to 12. Pakibasa mo sa English, kapatid na Daniel. And thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. They shall perish, but thou remainest, and they all shall wax old as doth a garment. And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed, but thou art the same, and thy years shall not fail. Imagine the blasphemy of the Jehovah's Witnesses. Ang mundo raw mamamalagi magpakailanman. Parang ikinumpara mo sa Diyos ang mundo. Ang diwa ni Pablo, the spirit of Paul, never did compare God to anything that exists. Thou, O Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. They shall perish. The heavens shall perish. But thou remainest, and they all shall wax old as doth a garment, and as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed. But thou art the same, and thy years shall not fail. That is the comparison of the Apostle Paul, comparing creations to the Creator. They shall all wax old, according to Paul. But you never change. Thy years shall not fail. Now to say that the earth will remain forever, you are putting the quality of the earth to the quality of God. Are you comparing the eternal power of God to the earth? No, it must not be the case. But this is one of the lies of the Jehovah's Witnesses that says that the earth shall remain forever and paradise shall be on earth. That is a very wrong interpretation of the Bible. Why? Because according to the Bible,
there is a place that cannot be shaken. Going back to chapter 12 of the book of Hebrews, this word yet once more signified the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Sabi sa Tagalog, itong salita na minsan pa ay pinakakahulugan na ng pag-aalis niyang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig o ang hindi mayayanig. Alin yung hindi mayayanig na yon? Pag itutuloy sa 28, sabi ron, kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw o mayayanig, kaharian pala yung hindi magagalaw, hindi mayayanig. Aling kaharian yon? Yun yung kaharian ay pinangako ni Kristo sa magnanakaw. Alalahanin mo ako, Jesus, pagdating mo sa iyong kaharian, sagot ni Jesus, kakasamahin kita sa paraiso. Yung paraiso, yon ang lugar ng kaharian ng Diyos. Nandoon ang Panginoong Jesus bago nilalangan sanlibutan. Kaya sabi niya, luwalhatiin mo ako, Ama, ng kaluwalhati ang aking tinamu sa iyo. Bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ayun ang sabi. At yung lugar na yon, sabi ni Kristo, Ama, yung mga binigay mo sa akin, ibig ko, kung saan ako naroon, sila naman dumuon din kasama ko doon sa paraiso. Yun ang kaharian ko. Upang makita nila ang kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig, ipinanganak, kinandili sa isang lugar bago natatag ang sanlibutan. Ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Ibig sabihin, nag-i-exist na yung lugar na yon bago pa tinatag ang sanlibutan. Doon siya kinandili, doon siya minahal ng Ama, doon siya inilagay. Parang si Adan nilagay sa halamanan ng Eden. Ang Kristo naman nilagay niya sa isang lugar na kung tawagin ay paraiso. Doon sa paraiso na yon, mga kapatid, doon din gustong dalhin ni Kristo ang kanyang mga tagasunod pagdating ng araw. Ayan, kaya maliwanag, merong isang lugar kung saan nakatira ang Panginoong Hesus bago pa ginawa ang mundo. Paano naging tao ito? Wala pa nga ang mundo. Ang tao galing sa alabok ng lupa. Wala pang mundo. Meron na siyang lugar na tinitirhan. At yun ang paraiso. Tinuro ba sa inyo ito, sa inyong mga relihiyong pinanggalingan, na ganito ang kalalim ang sinasabi ng kasulatan ng Panginoon Kristo? At ito, mga kapatid, ay hindi nila ituturo kailanman. Mabubuko sila. Wala kasing tao bago nilalangan sa libutan. Kung tao si Kristo, nandun na siya, umiiral na siya. Bago nilalangan sa libutan, nilagay na siya ng Diyos sa isang lugar. Inibig mo ako bago tinatagan sa libutan. Kung saan ako nandoon, sabi niya, gusto ko yung mga taong ibinigay mo sa akin, dumuon din sila kasama ko para makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin. No? Past tense, binigay mo sa akin. Sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Eto ngayon. Sige nga, sagutin nyo nga ito ng ayon sa Biblia, na hindi totoo yan, na si Kristo umiral lang sa tiyan ni Maria. Umiral lang daw sa tiyan ni Maria. Kung totoo yung sinasabi nyo, nag-umpisa lang ang Kristo sa tiyan ni Maria, bakit nangyari yun na meron na pala siyang pinuntahan o nandun siya dati bago nilalangan sa libutan? Wala pang ka-Maria-Maria noon. At hindi mo naintindihan yung sinabi ng anghel na maglilihi. Ang ibig ba sabihin nung maglilihi, doon malang magpapasimula? Mali yan Scientifically speaking, mali na yan. Biblically speaking, mali pa rin yan. Na kaya lang magpapasimula pag pinaglihi. Mali. Ang tao nagpapasimula, hindi pa ipinaglilihi, nagpapasimula na. Kung tao,
Iba si Kristo, di tao si Kristo eh. Pero ang tao nagpapasimula, hindi sa tiyan. Mali ka dyan, pari ko. Magbukas lang kayo ng isip. Huwag kayo magagalit. Lalo mga doktor, ano? Bago ka mapunta sa tiyan, meron ng nag-e-exist na semen and egg cell sa nanay at sa tatay mo. Kaya nga si Abraham, 450 years bago ipinanganak si Levi, nandoon na si Levi sa balakang ni Abraham. He is in the bosom of his father Abraham 450 years before his birth. Pakinggan nyo sa isang talata ng Hebreo. Ganito ang ating mababasa sa 7 at 9. At sa makatwid bagay sa pamamagitan ni Abraham, pati si Levi na tumatanggap ng 10 bahagi ay nagbayad ng 10 bahagi sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kaniyang ama nang ito'y salubungin ni Melkisedek. Nung masalubong pala ng Melkisedek si Abraham, nagbayad siya ng 10 kay Melkisedek. Nung palang panahon na yon, umiiral na si Levi, nasa balakang pa siya ni Abraham nang magbayad ng 10 si Abraham kay Melkisedek. Nasa balakang siya ng kanyang ama na si Abraham. Ano ba ang isang napakaliwanag na explanation nito? Kung itetrace mo ang hereditary o ang descendants o ang ascendants ng isang tao, nang ipanganak si Levi 450 years after na makasalubong ni Abraham si Melkisedek. Ibig sabihin, hindi pa umiiral yung lolo. Palagay mo, ang tawag kay Abraham tatara abuelo. No? Tatara abuelo ni Levi. Kanununuan ni Levi. Doon pa lang kay Abraham umiiral na si Levi na bago ipanganak mula kay Abraham, bago ipanganak ay 4 na sali ng lahi. Gaya nung sinasabi ng Panginoon kay Abraham nung kausapin niya, 15:13 ng Henesis. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tunay na pakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila at maglilingkod sa mga yaon at pahihirapang 400 taon. Tuloy. At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Tuloy. Datapwat ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. Tuloy. At sa 4 na sali ng iyong binhi ay magsisipagbalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amoreo. Kita nyo? Makakarating pala yung binhi ni Abraham doon sa lugar na ipinangako ng Diyos kay Abraham sa 4 pang sali ng lahi. Kasi maaalipin pa sila sa Ehipto. Kaya si Levi na tumatanggap ng 10 sa mga Israelita, umiiral na siya 4 na sali ng lahi mula kay Abraham pabalik. Nasa balakang siya ni Abraham nung magbayad si Abraham ng 10 kay Melkisedek. Kaya ang sabi ni Pablo sa 7:9, sa makatwid bagay sa pamamagitan ni Abraham, pati si Levi na tumatanggap ng 10 bahagi, nagbayad ng 10 bahagi. It was credited to Levi, paying tithes to Melchizedek because he existed in the bosom of his father Abraham for 150 years before his birth. Kaya ang tao pala hindi nag-uumpisa sa paglilihi. Kaya nga yung DNA mo, galing sa lolo mo yon, sa lolo ng lolo mo, sa kalulololohan mo nang gagaling ang iyong DNA.
Kaya meron ng existence ang identity ni Levi 450 taon bago siya pinanganak. Di kahit pala sa Biblia, kahit sa siyensya, baksak pa rin. Kasi ang siyensya, sinusuhayan ito that the DNA is traced back to the antecedents o mga antepasados o yung ang tawag doon sa Tagalog, kapatid na Daniel, mga ninuno. No? Kaya biblically, spiritually speaking, tama ang Biblia. Umiral daw si Kristo sa tiyan lang ni Maria at ang batayan yung sinabi ng anghel na maglilihi ka sa iyong tiyan. Wala naman sinabi yung anghel, mag-uumpisa yung Kristo sa ipaglilihi sa tiyan mo. Wala nun. Ayon daw sa sinabi ng anghel, maliwanag ang sagot. Hindi nga maliwanag, malabo nga yung sagot mo Ikaw kasi nagpaliwanag Hindi naman ang anghel ang nagpaliwanag niyan. At palagay mo na granting, ipinaliwanag nga talaga ng anghel. Hindi pa rin katiwa-tiwala yan. Bakit? Sabi ni Kristo, walang nakakakilala sa anak kundi ang ama. At walang nakakakilala sa ama kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Nakita mo? Paano ka maniniwala ngayon sa anghel? Basta sinabi ba ng anghel, maniniwala ka? Hindi naman nagpaliwanag yung anghel Wala naman sinabi ang anghel na ngayon mag-uumpisa ang pag-iral ng Kristo sa tiyan mo. Wala niyan. Wala niyan. Hindi sinabi ng anghel yon. Makikita nyo ngayon kung bakit nagkakakontra-kontra ang mga relihiyon. Kasi hindi nila pinapayagan ang paliwanag ng Biblia. Inililiko nila ang salita ng Diyos. Kung hindi mo ililiko, kaya liwaliwanag Ano maliwanag? Buhat pa sa walang hanggan. Buhat pa bago tatagan sa libutan. Inibig na siya ng Ama. Ipinanganak na siya ng Ama. Inilagay siya sa isang lugar na kung tawagin paraiso. Yun ang kanyang kaharian. At yun ang hindi magagalaw. Sabi ni Pablo, lahat ng nagagalaw o lahat ng nayayanig, aalisin. Kaya magkakaroon ng heaven quake, magkakaroon ng earthquake. The earthquake proves that the earth will not last forever. Mga saksi niyo ba, tandaan nyo, earthquake is a proof that this earth will not last forever. And the heavens will also be shaken as it was promised by the Father. Yayanigin ko hindi lang ang lupa, pati ang langit. At itong salitang minsan pang yayanigin ko, sabi niya, nangangahulugan ng mga bagay na niyanig, maaalis at gaya ng bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Siguro kung bakit ko po pinag-uulit-ulit ito, para makita nyo ang mga confusion, pagkaka-kontra-kontra ng mga relihiyon. Ang lupa raw mananatili magpakailanman. Hindi na raw magugunaw ang mundo at ilalagay daw dito ang paraiso. Wala sa Biblia yan. Sabi nga ng Diyos pag nayayanig, aalisin niya. Nayayanig ang mundo Tututulan mo ba si Pablo may paliwanag niyan? Merong lupa na mananatili. There is an earth that will remain forever. And that earth is the new earth that was promised by God. 2 Peter chapter 3, verse 13. Let us read, Brother Daniel. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. We look, according to the promise of the Lord, we look forward for new heavens and a new earth. Sa Tagalog ang sabi, Ngunit ayon sa kaniyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. ang pangako, naghihintay ang mga Kristiyano ng bagong langit at bagong lupa. Alam niyo ba kahulugan ng bago? Bakit bago? At bagong langit at bagong lupa, bakit? Simple lang naman yung bago Pagka bago, hindi yun yung luma. Luma na itong mundo. 4.7 billion years na raw sabi ng siyensya. May pangako pa lang bagong lupa, bagong langit.
Tapos pipilit mo itong mundong ito mananatili magpakailanman. Ang sabi ng Biblia, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa. Paano mangyayari yung may bagong langit at bagong lupa? Basahin natin ang Apokalipsis 21:1, kapatid na Daniel. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Akitam? Sabi nga ng mga Ilocano, nakitam? Nakitam? Oh, sabi ni Juan, I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Yung palang bagong langit, bagong lupa, kaya pala bagong langit, bagong lupa. Mawawala itong unang langit at unang lupa. At yung bagong langit at saka yung bagong lupa, wala nang dagat. Paano mo sasabihin ngayon yan na mananatili itong mundo magpakailanman? Bakit nasama sa Jehovah? Pinag-aaralan natin yung Kristo na ipinanganak na bago nilalangan sa libutan at nilagay na siya ng Ama sa isang lugar na hindi mayayanig, yung paraiso. Bakit? Pinakikita nga ako sa inyo mga kapatid kung paano nagsasanga-sanga ito Nagsasanga-sanga ang kontradiksyon, hindi sa Biblia, pero sa kukote ng mga pastor, doon nagkaka-kontradiksyon. Naunawaan mo ba ako, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, kaya nagkakakontra-kontra dahil po doon sa iba-ibang paliwanag na ginagawa ng mga iba't ibang mangangaral na inihahanay nila batay doon sa kung paano nilang gustong ipaliwanag at hindi po doon sa talagang ipinapaliwanag ng Biblia. Kaya nga sinasabi niyo po na sana pabayaan natin yung Biblia ang magpaliwanag doon sa sinasabi niya. Hindi yung kukote nung kung sino man na gusto nilang ilagay doon sa kanilang klase ng kaisipan at kung paano nilang gustong patunugin, ganun po ang kanilang pinalilitaw. Kaya nababaluktot yung sinasabi ng kasulatan, kapatid na Eli. Oo, gusto kong maintindihan nyo mga kapatid. Merong mga bagay na inevitable di ba? Conforme ka ba ron, kapatid na Rodel? May mga bagay hindi maiiwasan They are inevitable. Tawag sa English. Opo, kapatid na Eli, may mga bagay na hindi maiiwasan. Inevitable. Parang ganito, Brad Rodel. Pagka hindi ka uminom, kumain, inevitably, pagdating ng tamang panahon, mamamatay ka di ba? Opo. Merong ganon hindi maiiwasan. Talagang dun papunta. May mga inevitable. Mga bagay na umiiral na may mangyayaring inevitable. Halimbawa, nagtanim ka, dadating yung panahon, yung tanim mo, mamamatay yun. Halimbawa, nagtanim kang mais, mamamatay yun It will not live forever No? Ganun ang sabi sa Biblia. Things inevitable. Ang punto ko, bakit sinasabi ko, may mga bagay na hindi maiiwasan. May katotohanan kahit iwasan mo, hindi mo maiwasan. May katotohanan hindi maiiwasan, inevitable truth. Kahit tutulan pa ng lahat ng gustong tumutol. Alin yun? Ang isa ron, pagka magbabatay ka sa Biblia, ang inevitable truth yung salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, tiyak na may katuparan yan Abay, sabi ba naman ng Ama, ikaw ay aking anak, pinanganak kita. Tututulan mo ba yun na nanganak ang Diyos? This day have I begotten thee. Nanganak siya Kaya nga may tinatawag na monogenes theos. Aba, iniiwasan. Hindi binabasa yung monogenes theos. Na bugtong na anak ng Diyos o bugtong na Diyos. Hindi nila sinasabi yan. Na mayroong bugtong na Diyos. Sa Portugis, tama rin ang translation
Sa Spanish, tama rin. May translation mga tama eh. Na ang sakalagay, bugtong na Diyos. Ang talagang nasa Greek, yung manuscripts, ang bugtong na Diyos, gaya sa Greek, monogenes theos. Ito inevitable truth ito eh. Nasa Biblia ito eh, ng mga matatandang manuscripts. At nandun pat napatunayan ng madiskubre yung Bodmer Papyri. Ang Biblia walang kontradiksyon. Inibig mo ako bago nilalangan sa libutan. Ibig sabihin, nag-e-exist na siya. Meron siyang pinaglagyan ng ama sa kanya na isang lugar na nag-i-exist na rin bago lalangin ng sanlibutan. Yun yung paraiso. Doon siya nakatira sa paraiso. At pag nakatapos na ang mundong ito, gusto niya doon din dalin yung kanyang mga lingkod na susunod sa kanya sa paraiso rin. Kasama pati yung magnanakaw na pinangakuan niya sa krus. Napakaliwanag eh. Inevitable na yun ang konklusyon eh. Hindi nga binabasa yung mga sitas na yan eh. Kasi inevitably, mababara sila dyan. Kaya di nila binabasa. Iniiwasan nilang ituro na kaya pala ang tawag ay Diyos Ama kasi yung amang Diyos nanganak. Yung pasagwagwa, nung makadiskusyon ko, sabi, saan kayo ka nakakita ng lalaking nanganganak? Kasi ang ama raw, hindi naman ina, kaya paano raw manganganak? Nakasulat sa Biblia. Kung naniniwala ka sa Biblia, nanganak siya. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Imposible bang ang Diyos pwedeng manganak kahit na halimbawa ang kanyang gender lalaki? Hindi naman ang nanganganak lang babae, pwede ring manganak ang lalaki. Nasa science yan eh. Tingnan niyo itong isang parte ng science na ito. Pakibasa mo kapatid na Daniel, yung Biology of Seahorses. The male seahorse rather than the female becomes pregnant. This unusual mode of reproduction is the most extreme form of male parental care yet discovered, although it arises from a general bias towards paternal care among fishes. 89 of 422 families of bony fish exhibit parental care, with almost half of these 36 being cases of paternal care. Kita mo, yung paternal care pala, 36, ang ano ron sa 89 of 422 families of bony fish exhibit parental care, with almost half of these 36 being cases of paternal care. Nakita nyo, yan palang seahorse, ang nanganganak lalaki. Imposible ba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga anak? Siya mismo nagsabi, ikaw ay aking anak sa araw na ito. Ipinanganak kita. Ang mismong Diyos ang nanganak sa kanyang anak Galing sa kanyang sinapupunan kaya nga sabi ng Biblia, makapangyarihan sa lahat. Nangangailangan pa ba siya ng babae para ipanganak niya yung kanyang anak? Kaya confusion Merong mga ibang Katoliko, ganun May paniniwala sila, merong Diyos Ina at merong Reyna sa langit. Wala naman sa Biblia yun, mga kapatid. Kaya talaga makikita nyo kung ano-ano ng confusion ang nangyari. Pero hindi pa tayo tapos dito. Kasi sabi ng anak, walang nakakakilala sa anak kundi ang ama. At walang nakakakilala sa ama kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak para makilala nating lubusan ang anak, papakilala sa atin ng ama. At para makilala nating lubusan ang ama, ipapakilalang lubusan ng anak. Yun ang ating puntahan. No? Yun ang ating puntahan. Ano ang pagkakilala ng anak sa ama? Ano ang pagkakilala ng ama sa anak? At ano ang pagkakilala ng mga inibig ng anak na pagpahayagan ukol sa ama at sa kanyang sarili? Tandaan niyo po, di pa tayo tapos. Hihimayin natin yung mga point of discussion, yung mga contradiction, hindi sa Biblia, kundi sa mga
kukote ng mga pastor na umiiwas basahin ang nasa Biblia. Pero tayo binabasa natin. Kapatid na Daniel, wala tayong intensyong hindi basahin. Binabasa natin lahat ng pwedeng mabasa nating katotohanan nasa Biblia. Opo, kapatid na Eli. At yun nga po ang lagi nating batayan at yun po ang inyong ipinapabasa sa amin kung saan kinukuha yung mga dapat na katwiran na paniwalaan. At mas mainam na paniwalaan natin yung sinasabi ng Biblia kaysa sa sinasabi lang ng kahit na sino na wala naman po doon sa diwa na sinasabi ng banal na kasulatan. At maganda pong maabangan nga ito na ating mga kababayan, itong pagpapatuloy ng ating pong ginagawang discussion at ito pong sinasabi ninyong karugtong na ito tungkol sa pagpapakilala ng ama sa anak at pagpapakilala ng anak sa ama at pagkakilala ng mga inibig ng ating Panginoong Jesucristo sa anak. At ganun din po yung mga iba't ibang mga detalye ng mga katwiran na dapat na maintindihan tungkol po dito sa issue na ito na kung saan ay nagkahati-hati ang iba't ibang mga pananampalataya, kapatid na Eli. Maraming salamat sa inyong participation, mga kapatid. Kahilingan natin, kahit kayo galit sa amin, kahit para kaming walang kwenta sa inyo, okay lang yun mga kapatid, wala naman kami talagang kwenta. Pero ang napakamahalaga po yung salita ng Diyos. Pag binabasa namin, kung galit kayo, tapon nyo kami. Pero yung salita ng Diyos, kuhanin nyo. Para lang saging. Pag binuksan mo yung saging, tatapon mo yung balat, kakanin mo yung laman. Kami na yung balat. Kainin nyo yung laman, yung salita ng Diyos. Pakikinabangan po ninyo ito. Hanggang dito po, salamat sa inyong pagsubaybay.